Yung tumulong ka kahit alam mong hindi ka masusuklian ay sapat na yun upang maging masaya ka dahil kahit papaano may natulungan ka sa abot ng iyong makakaya. What's up mga kautol? Isang nakaka-inspire na kwento ang aking ibabahagi sa inyo na siguradong kapupulutan natin ng aral. Pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang dalaga na kahit siya ay sobrang gipit, nagawa pa rin niyang tumulong sa isang gusgusing lalaki. Ngunit hindi niya inaasahan ang kapalit ng kanyang ginawa. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Panay ang kwenta ng sales lady sa grocery na si Erica sa kakarating pa lamang niyang sahod. Kakahawak lang niya nito pero wala na ring matitira sa kanya dahil sa dami ng kanyang mga gastusin. Siya na kasi ang bumubuhay sa kanyang lolo at lola. Matatanda na ang mga ito at hindi na makapagtrabaho pa at may mga kailangan ring inuming gamot at bitamina. Kaya ganoon na lang ang kanyang pag-aalala dahil kukulangin ang sahod niya. 200 piso? Ni hindi kasya ito para sa pamasahe ko sa 15 araw. Saan na naman kaya ako kukuha ng pera? Tanong nito sa sarili. Nang makita siya ng manager, ay agad siyang tinawag upang bumalik sa pwesto niya. Erica, kanina pa maraming mamimili sa loob ng grocery. Baka gusto mong tulungan ng mga kasamahan mo. Hindi pa naman oras ng break mo ah. Sambit ng amo. Nagpasensya si Erica at dali-daling bumalik sa trabaho. Palihim niyang nilapitan ang kasamahang si Robert. Malapit sila sa isa't isa, kaya alam niyang mapapaunlakan siya nito. Robert, baka naman may extra ka dyang pera. Gipit lang talaga ako ngayon. Kailangan ko lang ng pandagdag para sa gastusin namin. Nahihiyang wika ng dalaga. Naku, pasensya ka na Erica. Kailangan ko rin kasing hulugan yung motor ko. Saka kailangan ko ng pera para sa rehistro. Wika ng binata. Lumapit si Erica sa kaibigang si Donna para manghiram din ng pera. Pero hindi siya nito mapapautang dahil may kailangan din itong bayaran. Nawawala na ng pag-asa si Erica. Kailangan niyang tipirin ang 200 piso para mabuhay sila ng kanyang mga lolo at lola sa loob ng 15 araw. Habang nagtatrabaho ang dalaga ay napukaw ang pansin niya ng pagtatalo sa cashier. Agad siyang nagtungo roon para tingnan ang nangyayari. Nakita niya ang isang gusgusing lalaki na nakapila at pinipilit ang kahera. Sir, pasensya na rin ho kayo. Pero kung wala kayo pambayad, ay hindi kayo pwedeng bumili sa grocery na ito. Yan po ang patakaran. Saad ng kahera. Kailangan ko lang talaga itong gatas na ito. Dahil 2 araw nang hindi kumakain ang anak ko. Kahit ay wala na kami. Dahil wala na kaming maisaing. Parang awa nyo na. Tulungan nyo naman ako. Magbabayad naman ako kapag nagkaroon na ako ng pera. Pagsusumamo ng Ginoo. Hindi po talaga pwede Ginoo. Umalis na po kayo sa pila at nakakaabala na po kayo. Saad muli ng kahera. Maya-maya ay nariyan na ang manager. Pilit din na pinagtatabuyan ang lalaki. Wala pong libre sa grocery na ito sir. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng bilihin kung wala kayong pambayad. Kanina pa po kayo nakakaabala. Ipapatawag ko na po ang gwardya para paalisin ka. Sambit ng manager. Sandali lang naman, nagmamakaawa ko sa inyo. Babayaran ko naman kayo eh. Pangako ko yan. Walang-wala lang ako talaga ngayon. Kapag naging maayos na ang lahat ay babalik ako. At babayaran ko kayo kahit 10 beses pa. Parang awa nyo na. Pagmamakaawa muli ng lalaki. Ngunit matigas ang puso ng manager. Hindi niya talaga ito pinatawad. Ganun naman pala eh. Bumalik na lang kayo kapag nakuha nyo na ang pambayad. Hindi po ito charity. Nagtatrabaho kami para magkapera. Pwede mo rin gawin yon nang hindi ka mamalimos dito. Saad muli ng manager. Hindi mabitawan ng Ginoo ang gatas na kanyang nakuha pero kailangan na niyang umalis. Maya-maya ay lumapit si Erica upang bayaran ang gatas. Heto ang 120 piso. Ako na ang magbabayad sa gatas na yan. Ibigay nyo na sa kanya nang sa gayon ay makakauwi na siya at makakain na ang anak niya. Sambit ni Erica. Nagulat ang ilang kaibigan sa kanyang ginawa. Hindi ba't wala ka ng pera? Bakit binayaran mo pa yung gatas para sa lalaking yan? Tiyak namang hindi kanya babayaran. Bulong ni Robert. Alam ko naman yun pero alam ko rin kasi ang pakiramdam ng walang-wala.
tapos ay wala ring tumutulong sa'yo. Napakahirap para sa isang tao ang magmakaawa pero ginawa niya iyon para sa nagugutom niyang anak. Talagang gagawin ng magulang ang lahat para sa kanilang supling. Sagot naman ni Erika. Hindi mapatid ang pasasalamat ng Ginoo sa kabutihang ginawa ni Erika. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa iyo. Babalikan kita rito at babayaran kapag ayos na ang lahat. Maraming salamat muli sa iyo. Makakainom na ng gatas ang anak ko. Naluluhang sambit pa ng lalaki. Binilang muli ni Erika ang kanyang pera. Kahit nalalo siyang nagipit, ay magaan naman sa kanyang kalooban ang ginawang pagtulong. Lumipas ang araw at naisanlanan ni Erika ang kanyang ATM card para lang magkaroon ng perang panggastos. Malaki man ang tubo nito'y pinatos na niya dahil walang-wala na talaga siyang pagkukunan ng pera. Tapos ay naospital pa ang kanyang lolo dahil sa taas ng lagnat, kaya nagkapatong-patong na ang kanyang problema. Balak sana niyang mag-loan sa kumpanya, ngunit hindi ito inaprobahan ng kanyang manager dahil may balance pa siya. Nawawala na ng pag-asa ang dalaga hanggang isang araw ay biglang may isang lalaking nakapustura ang kumausap sa kanya habang abala siya sa pag-aayos sa grocery. Inabutan siya nito ng isang sobre. Siya nga pala, miss. Ito na ang utang ko sa'yo. Hindi ba't sabi ko ay babayaran ko ng 10 ulit? Sambit ng lalaki. Anong utang ko ang sinasabi ninyo? Pagtataka ni Erika. Pagbukas niya sa envelope ay nakita niya ang isang bugkos ng pera. Aabot ito sa 100,000 piso. Ginoo, ang laking pera po nito. Wala po kayong pagkakautang sa akin na ganitong kalaki. Wala po akong ganitong kalaking pera. Sa katunayan nga po ay ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking halaga. Wika muli ng dalaga. Hindi mo na ako natatandaan ano? Ako yung lalaking bumili ng gatas, ngunit walang dalang pera. Ikaw ang nagbayad nun para sa akin. Hindi ba't sabi ko sa'yo, kapag ayos na ang lahat sa akin, ay babalik ako at babayaran kita. Iyan na ang kabayaran ko sa'yo. Sambit ng Ginoo. Pero, sobra-sobra po ito. Hindi ko po ito matatanggap. Sambit muli ni Erika. Para sa'yo talaga yan. Hindi ko nakakalimutan ang labis na kabaitan mo. Alam mo kasi, nung araw na nagtungo ako rito, walang-wala talaga ako. Niloko ako ng business partner ko. Pati ang bahay at lupa ko ay kinuha. Dahil wala na akong pera, ay wala rin gustong magpatuloy sa amin ng mag-ina ko. Dumating sa punto na sa kalye na kami nakatira. Awang-awa ako sa anak ko noon dahil hindi niya dapat maranasan ang ganoong buhay. Mabuti na lang at nabawi ko rin ang kumpanya ko. Hindi ako sumuko. Binigyan mo ako ng pag-asa na lumaban sa buhay. Kaya heto, narito ako sa harapan mo at ibinabalik ko na ang perang inutang ko sa'yo. Tanggapin mo na yan, miss. Para sa'yo talaga yan. Dagdag pa ng lalaki. Kumalat sa buong grocery ang nangyaring ito kay Erika. Gulat na gulat sila nang bigla na lang itong nagkaroon ng 100,000 piso. Lahat ay nainggit sa kanya. Nanghihinayang sila sapagkat sila sana ang may hawak ng ganoong kalaking pera kung tinulungan lang nila ang Ginoo. Labis-labis ang pasasalamat ni Erika sa lalaki. Malaking tulong kasi ito para sa pagpapagaling ng kanyang lolo at lola. Magandang simula rin ito upang makapagnegosyo siya kahit paano, upang mapalago pa niya ang perang iyon para sa oras ng pangangailangan ay lagi siyang may madudukot. Ang istorya ni Erika ay isang patunay na talagang ibinabalik ng Panginoon sa taong bukal ang damdamin sa pagtulong, ang biyayang liglig, siksik at nag-uumapaw.